Kaya I fully agree, live streaming the BICAM, Admar. Kailangan makita ito ng taong bayan kung sinong mga nagsisingit, kung sino ang mga nagpapasok ng mga insertions diyan para maging malinaw sa ating lahat kung saan napupunta itong mga unprogrammed appropriations na ito. So I agree with the separate opinions with some of our honorable justices of the Supreme Court. No? Sinasabi nila diyan, may mga nagsasabi na unconstitutional yan, and I actually agree with them. Tama sila, no? Bagamat sa jurisprudence, yung mga separate opinions, hindi yan ang bubuo ng pinaka-decision. Kasi kung ano yung kung sino yung ponente at nag-agree sila doon, yun yung magiging controlling doctrine yan, which is yung pinaka naging decision. But nonetheless, the separate opinions of the justices, they also make sense. No? If you read those, and I urge our kababayan, kung meron kayong time, basahin niyo yung decisions, makikita niyo yung wisdom ng iba nating mga justices sa Supreme Court. No? Nasabi talaga nila na dapat unconstitutional itong mga unprogrammed appropriations na ito. Maliban dito po sa usapin sa PhilHealth, marami ding diskusyon dito yung mga yung mga associate justices po, no. Di ko lang alam kung meron na ba talagang definite na desisyon ang Korte Suprema. Ukol nga po dito sa mga unprogrammed funds at yung yung issue po ng mas malaki ang inaprubahan or pinalakihan pa ang hiling na budget ng presidente, ng executive na para sa kanila, sa ilang mga associate justice ay unconstitutional. Kumbaga, kung ano yung request, it's either manatili yon or bawasan. Hindi pwede yung madagdagan pa sa higit na kanyang nakikita na kinakailangan po. Do you think na kailangan na rin na magkaroon? Di ko alam kung meron na bang desisyon, pero kung wala pa, kailangan na ba na mayroon tayong ganito? Kasi parang ito po yung nakikita natin. Minsan nga ang problema pa, yung mga unprogrammed programs or program appropriations pa ang nauuna na napopondohan imbis na pang spare lang ito if ever na merong extra, tsaka siya mapopondohan. Doc. Alam mo kasi, Admar, dapat maintindihan din natin kung saan nagmula itong mga unprogrammed appropriation na ito, kumbaga yung evolution nito. Ito na yung pinakabagong pork, yung pork barrel na sinasabi. Kasi nung araw, yung mga pork barrel na napapasama yan sa GAB, ngayon, itong mga pork barrel na ito pa different form. Naging UA now, unprogrammed appropriation. At binasa ko, Admar, yung ibang mga dissenting opinion. Actually not dissenting, but concurring opinions ng mga justices. May mga separate opinion sila Hindi pala dissenting kasi unanimous yung naging decision dyan. So meron sila mga separate opinions at kagaya ni na Justice Leonen, sina Justice Hernando, may mga sarili-sarili silang mga separate opinion. And I agree with some of the separate opinions about making unprogrammed appropriation as unconstitutional. Kasi nga, napakalinaw ng saligang batas, Admar. Sinasabi ng saligang batas, kung ano yung pinasang National Expenditure Program, kung ano yung sinadmit ng Pangulo sa Kongreso, hindi nila ito pwedeng dagdagan. Nasa saligang batas yun. Hindi nila pwedeng dagdagan yung NEP. Pwede nilang bawasan, pero hindi nila pwedeng dagdagan. So, the point is, if these unprogrammed appropriations, kasi nga, standby lang yan, Admar, kagaya ng sinabi mo kanina, kung merong extra, doon mo siya malalagyan, no? Pero kung itong mga UAs na ito, it would lead to an increase in the budget more than the National Expenditure Program, hindi constitutional yun. And ang nangyayari dyan, Admar, kasi nga, depende kung may papasok na pondo, hindi mo pa masabi, no? Kung meron, what if kung meron, humigit yan sa NEP, hindi na yun constitutional. So, kumbaga, ang punto dito is, make these unprogrammed appropriations illegal to begin with. Hindi pwede magkaroon ng ganyan. And nagagamit kasi din itong mga UAs na to, Admar, dun sa mga sinasabing insertions. Which brings us to the question of saan ba nanggagaling yung insertions na napupunta sa mga UAs na ito? Nanggagaling ito doon sa BICAM. Kung maaalala nyo sa budget noong 2025, doon sa BICAM, doon maraming nangyaring insertions.
So I fully agree. Live streaming the BICAM, Admar. Kailangan makita ito ng taong bayan kung sinong mga nagsisingit, kung sino ang mga nagpapasok ng mga insertions diyan para maging malinaw sa ating lahat kung saan napupunta itong mga unprogrammed appropriations na ito. So I agree with the separate opinions with some of our honorable justices of the Supreme Court. No? Sinasabi nila diyan, may mga nagsasabi na unconstitutional yan, and I actually agree with them. Tama sila, no? Bagamat sa jurisprudence, yung mga separate opinions, hindi yan ang bubuo ng pinaka-decision. Kasi kung sino yung ponente at nag-agree sila doon, yun yung magiging controlling doctrine yan, which is yung pinaka-naging decision. But nonetheless, the separate opinions of the justices, they also make sense. No? If you read those, and I urge our kababayan, kung meron kayong time, basahin niyo yung decisions, makikita niyo yung wisdom ng iba nating mga justices sa Supreme Court. No? Nasabi talaga nila na dapat unconstitutional itong mga unprogrammed appropriations na ito. Maraming salamat, Doc. Doc, maiba lang po ako. So, ano po masabi ninyo sa latest update po ng World Bank patungkol sa bahagyang pagbaba ng GDP ng ating bansa? I think before it was 5.3, ngayon bumaba ng 5.1. Hindi na yan nakakasurpresa, Franco. No? Kasi ang nakikita natin sa ngayon, itong mga domestic issues dyan sa Pilipinas, no? Particularly yung mga issue sa korupsyon, sa issue ng pamamahala, yan ngayon ay nakakaapekto na ito sa lagay ng ating ekonomiya. So kahit anong gawin ni Marcos Jr., hindi nagkakaroon ng epekto, Franco. Kung makikita mo a few months ago, in response dun sa mahiya naman kayo na speech niya nung SONA, naglikha sila ng ICI. In the hopes na baka itong mga ganitong klaseng moves ay magkaroon ng impact sa ating ekonomiya. Nakita natin, wala. Ang nakita natin is that instead of tumaas yung paglago ng ating ekonomiya, mas lalo pa itong bumaba. Yung palitan ng piso sa dolyar, makikita natin itong araw na to, Franco, kung titingnan mo yung palitan, pinakamababa, historic lows ang ating palitan. Pakahina ng piso sa ngayon. Ibig sabihin, mas maraming dolyar na lumalabas kaysa sa pumapasok. Yun ang ibig sabihin ito. So, mahina ang ating ekonomiya or humihina ang ating ekonomiya, and yet yung ginagawa ni ng Marcos Jr. ng mga interventions, kagaya halimbawa yung ICI na yan, hindi naging epektibo in terms of influencing yung trajectory ng ating ekonomiya. Ngayon, ano na naman ang mga bako nilang pakulo? So mayroon silang, si Marcos Jr., I think today, or no, I think it was yesterday, sabi niya is yung 4 na priority na mga batas, kagaya halimbawa ng mga political dynasty bill. Sa palagay ba natin, magkakaroon ito ng epekto sa ating ekonomiya? Well, it's hard to tell. But kung titingnan natin yung mga nangyari nito mga nagdaang buwan, anything na ginagawa nila na intervention ay hindi nagkakaroon ng dent sa growth ng ating ekonomiya. Kumbaga hindi nakakaapekto, patuloy pa rin itong bumababa. So, ibig sabihin, hindi mabisa yung kanilang mga ginagawa. No? Yung kanilang mga interventions ay hindi mabisa in terms of trying to arrest the decline ng ating ekonomiya. So, kumbaga, hindi na nakakasurpresa, Franco, no, na ibinaba. In fact, baka nga mas lalo pang ibaba ito ng World Bank sa mga darating pang quarter for as long as ganito yung estado ng pamamahala sa ating bansa. Kasi hindi na ito question ng external forces, Franco. Kasi posible na yung external forces, external factors na nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Kagaya ng mga nangyayari sa Estados Unidos, sa mga ibang bansa, sa China, kung saan pa man. Pero baka titingnan mo, Franco, yung ating mga kapitbahay, kagaya ng Vietnam, mataas pa rin ang paglago ng ekonomiya kaysa sa atin. In fact, yung forecast ng World Bank sa mga bansang yan, kagaya ng Vietnam, mas mataas kaysa sa atin. We're exposed to the same shocks, and yet mas mababa yung paglago ng ekonomiya natin, which tells us na what matters here is kung ano yung nangyayari sa loob ng bansa. And unfortunately, yung mga interventions ni Marcos Jr., kagaya yung ICI,
Kagaya yung mga ginagawa nila ngayon, yung pag-prioritize itong mga batas in the guise of reforms, it remains to be seen kung magiging epektibo ito. Pero sa palagay ko, hindi ito magkakaroon ng significant na epekto sa paglago ng ating ekonomiya, Franco. Hindi po ba dapat mabahala na ang ating pamahalaan na kung saan dapat ang i-prioritize na bill ay makatutulong dahil out of 4 priority bills ng ating administrasyon is Anti-Dynasty, Independent Commissions Act, Party List, Citizens Access and Disclosure. Sa 4 na iyon ay wala po tayo nakikita. Tingin nyo na magiging tugon sa tuloy-tuloy na pagbaba ng ating ekonomiya. Tingin nyo po ba medyo nawawala ang focus ng ating pamahalaan kung saan dapat niya tutukan yung mga problema, especially ang ating ekonomiya? Hindi lang nawawala sa focus, Franco. Talagang wala na sa focus ang ating gobyerno in terms of trying to improve our economy. Wala na sa wala na sa focus itong nakikita natin. Kasi ang gobyerno natin ngayon has been totally distracted by issues related to graft and corruption. And yung ginagawa nila ng mga interventions na mga kanina ay hindi epektibo. Kagaya, halimbawa, Franco, nabanggit mo itong creation ng mga independent commissions na yan. Ano bang purpose ng mga independent commission na yan? Mag-iimbestiga. So pag ito'y mag-iimbestiga, magre-recommend sila ng kaso sa ombudsman. Ombudsman pa rin ang magpapile ng kaso sa Sandigan Bayan. So kumbaga, what these independent commissions are doing or going to do is a duplication of what other government agencies should be doing. So clearly, makikita mo na inefficient yung gobyerno. Kasi kung yan ay efficient, hindi mo na kailangan mag-create pa ng mga ganitong ahensya para maggawin yung mga investigasyon na yan because there are already agencies doing this. On top of that, the president has access to billions of confidential funds that the president can use to do the investigations. Saan napunta itong mga confidential funds ng ating Pangulo? Diba? So dinidikdik ng mga makakaliwa si Vice President Sara Duterte about confidential funds that was spent in a few days for 125 million. And yet, they are not questioning the billions of pesos of confidential funds ng Pangulo. So makita mo yung double standard ng mga critics ng ating ikalawang Pangulo. Na-segue ko lang. But the point I want to make is, napaka-inefficient ng gobyerno ngayon. Kasi kung ito ay episyente, hindi na kailangan maglikha ng ICI para mangalap ng ebidensya. Ang daming mga opisina. Nandyan ang CIDG, nandyan ang NBI, nandyan ang billion confidential funds ng ating Pangulo, nandyan ang DOJ. Diba? So, the government has the power. But yet, makikita ninyo na hindi nila iniimbestigahan or reluctant sila mag-imbestiga. Baka may nagsasabi sa kanila na huwag imbestigahan. That's why kailangan mag-create ng mga ahensya para kunwari sabihin na ito mag-iimbestiga. But then again, sayang yung pera ng gobyerno ng paglilikha ng mga komisyon na ito when in fact, it's just a duplication of what other agencies should be doing. Kaya nung unang pumutok itong ICI, sabi ko kaagad, alam niyo itong ICI, hindi ito magiging epektibo as an agency kasi this is a duplication of what other agencies are doing. Ang dapat na ginagawa nila pala dyan, Franco, buti nabanggit ko rin, is they have to allocate more funds sa ating judiciary and prosecution service. Kasi kung papasok na itong mga kaso related to flood control at inaasahan nila that there will be, if not hundreds or possibly thousands of people na posibleng kasuhan. Just imagine kung ganun karami ang involved sa mga kaso na ito, ma-overwhelm ang ating Sandigan Bayan. Yung Sandigan Bayan natin, Franco, has 21 presiding justices. There are 21. I think there are 7 divisions. Ang aking suggestion po sa inyo, sana nakikinig kayo sa ating mga taong gobyerno, dagdagan niyo po yung pondo ng Sandigan Bayan. Dagdagan niyo po yung pondo ng DOJ.
para sa prosecution. Anong ombudsman for that matter? Sorry, yung ombudsman. Dagdagan nyo yung pondo ng ombudsman. Kasi kinakailangan yan para sa speedy resolution itong mga kasong ito para hindi na tayo umabot ng 10 taon kagaya nung sa kaso ng TIDA. So, kumbaga, instead of putting money doon sa creation itong mga independent commissions, palakasin nyo yung mga existing na institutions na meron tayo. Hindi duplication ang solusyon, mga kababayan. Kung hindi, ang much efficient and effective use of government resources. Yun po ang kinakailangan nating gawin dyan, mga kababayan. And so, in other words, Doc, this ICI really shows that it's just another waste of fund ang ginagawa ng ating pamahalaan. Because we Talagang already... sayang ang pera dyan, Franco. Sayang talaga. Tingnan mo, sino nang nag-quit dyan? Nag-quit na si Magalong. Nag-quit na si Secretary Babes. So, ibig sabihin, walang kwenta itong ICI na ito. Kasi makikita mo yung mga personalidad na inaasahan na sila yung mamumunod ng pag-iimbestiga, sila mismo umaayaw. So kumbaga, from a leadership point of view within the ICI, may problema na tayo. What more pa kaya yung mismong dapat na ginagawa? Kaya, I won't be surprised, Franco, that in the next few months, baka itong ICI magsara na. I won't be surprised. Magkasara yan. Kasi pagka, bawa na ibigay na nila yung mga ebidensya related to flood control dito sa ombudsman, wala na silang gagawin. So closed na yan. Kasi nga, ang focus nila, it seems, sa ngayon, is related sa flood control. Kaya I won't be surprised if sa kinalaunan magsasara yan. But ang punto ko dito is creation of these commissions, commission on infrastructure, o independent, may mga pangalan pa sila dyan, Independent People's Commission. These are duplications. Ito nga, Franco, ang tawag ko dyan ay commission, consumission. Kasi nga, these are duplications. These are duplications of existing na mga kapangyarihan ng mga existing na agencies na meron ng ating gobyerno. Kaya dapat yan, palakasin na lang nila yan. Hindi sila dapat nag-duplicate ng mga trabaho.